So mga guys, andito tayo sa isang kwarto namin at si Mrs. nag-request ng gupit. Actually, dito sa Canada, isa to sa mga tipid tips namin. Kami-kami na lang nagugupit sa kanya-kanya naming sarili. Kaya lang kasi si Mrs. din yan magugupit ng maayos, kaya may kisuyo siya sa atin. Magkano ba gupit dito? Nasa minimum $50 to $60 plus meron pang tax at tip. Siguro pag sa babae, makakaubos ka ng Mahigit 60 pataas. mga 100, sagad mo na. Wow, less than ganun. Sa lalaki naman, mga 30. 35 na 35, ganun. Gupit. So ngayon, ako na yung nagugupit sa akin ngayon. Yan. Kalbo. Tapos siya naman yung Razor lang yan, razor. Yes, tapos siya naman yung nagugupit sa akin kasi straight lang naman sa likod. Kasi- Gupit mo gagawin. So masyadong sayang pa. Pambili na rin ng dalawang Sige na. dalawang sakong bigas na tig 18 pounds sa aray ko. Diba? So, never pa ako nakapagpagupit dito sa salon. Simula nang ako ay napunta ng Canada since 2019. So, ayan, puro ganito lang ang ginagawa namin. Gupitan na ganyan. So, tara, umpisahan na natin at ako ay gupitan mo na. So ayan mga guys, parang ginamitan ng T-square. Pantay na pantay. Kasi nung bago natin gupitan hanggang dito. Ngayon siguro mga isang dangkal yung nabawas natin sa book ni Mrs. Wow, haba. Isang Yan, lang talaga. siguro mga after 1 year ko na ito makukulit. One eternity later. Hello mga ka-Dears in Canada, welcome back dito sa ating channel. At ayun, katapos ng maligo ni Mrs. kagugupit lang natin sa kanya. At ngayon nga mga guys ay Wednesday afternoon, evening na pala dito sa amin sa Calgary, Alberta, Canada. At ayun, wala lang. Habang for today's vlog pala mga guys, habang nagpapahinga tayo bago tayo maghapunan, meron kasing isang nag-comment dito. Babasahin sa inyo ni Mrs. ko ano yun. So, eto na nga po from, Ludwig Santos. Hello po from New Brunswick. Sabi po niya, hello po, newbie here sa channel niyo po at There's Canada Vlog. Advice naman po kung paano and saan po kayo nag-apply ng inyong US visa. May edge po ba kung dito mag-apply sa Canada? We're here po sa New Brunswick. Keep on vlogging po. Thank you po. Thank you for your comment po. So yun, escape muna tayo sa mga negativity na nangyayari dito sa loob ng Canada. Sagutin muna natin tong medyo nagkaroon kami ng interest sagutin to ni Mrs. kasi itong comment niya doon pa sa parang vlog namin nung US tour kami o nagpunta kami ng Las Vegas. So sige sa'yo ma'am, sagutin natin yan. Mr. or Miss Ludwig Ludwig Santos. Santos siguro sounds parang pangalan ng lalaki. So, Mhm. kabayan na lang para in between. So yun nga, nag-apply kami ng aming US visa nung kami nasa Bahrain pa, di ba? Yes, sa Middle East po. Way back 2018. 2018. Yeah, so hindi pa ganun ka, kahigpit. Yeah, so medyo maluwag-luwag pa. Kasi sa Middle East kami nag-apply, hindi yun plinano, kumbaga, nung nag-apply kami ng US visa, wala pa sa isip namin yung pagka-Canada. Kumbaga, gusto lang muna namin mag-tour, ganyan, experience yung western, yung parang kung yung buhay dito sa western country. Yan. Tapos yun nga, sabi ni Mrs. Sabi nung in-encourage kami actually ng isang kaibigan namin na taga US Embassy din. IT siya doon, shoutout sa'yo. Kuya Jonifer Maravilloso. Salvacion Maravilloso. So, yun, in-encourage niya kami na mag-apply kami ng tourist visa kasi nga puro trabaho din kami sa Middle East, sa Bahrain. So, yun, one time, isang gabi, niyaya niya kami sa Tim Hortons. May Tim Hortons din kasi mga guys sa Bahrain. Isang branch lang siya ng Tim Hortons. Tapos, parang nag-chill lang tayo
Tropa-tropa, chill. Tapos, dala niya yung laptop niya. Tapos sabi niya, ngayon na tayo mag-apply ng ng US visa niyo. To, DS-160. Iga-guide daw niya kami kung paano fill up ng tama yung DS-160. So, yung DS-160, yun yung Form na gagamitin mo Na- para sa iyong first step sa pag-apply ng US visa. So, ang in-apply nga pala namin is tourist visa. Yun, tinatawag nilang B1, B2 US visa. So, for tourist yun. Tsaka for parang pwede mo rin gamitin yata yung magpapagamot ka lang, ganun. Tapos, yun nga, natapos namin yun within the same day, same night. Tapos, mabilis nun eh. Next is payment. Payment na. Mabilis nun nakakuha na kami ng schedule. Sa Bahrain, sa Middle East, parang 2 weeks. 2 weeks lang yung parang pagitan. May schedule ka na. Tapos the next day, nagbayad ako noon sa Citibank. So, ang mga hiningi lang namin, ang mga prepare lang namin requirements that time. Bank statement. Employment. Employment certificate. Mhm. Yan. So, syempre, yung passport namin, dala-dala namin. So, sabi ng kaibigan namin si Jennifer, di naman necessarily na meron naman yung bank account. Ang mahalaga doon, May transaction, may history. yung parang yung cash flow ng pera mo, may in and out ganon. Tapos, syempre, yung kung gaano ka katagal sa company. Hindi ko rin masabi kung nagmamatter yung sahod. Pero that time kasi okay naman yung company namin, ganyan. So, which is, yun kasi yung isa sa importante doon, di ba? Kasi tinitingnan din nila yung loyalty mo sa company. At kung talagang andun yung intention mo na in case na ma-issuehan ka nila ng visa is babalik ka pa talaga at hindi ka mag-TTNT doon. So, tapos nun, aside dun sa mga requirements na pre-nip, napaka-basic lang naman ng requirements na nandun naman siya actually sa website ng US Embassy. Nandun na lahat. Yung picture, nag-prepare kami pero mamaya pag pumunta tayo doon sa interview session, doon namin babanggitin kung ano yung nangyari sa picture. So ayun na nga, sa mga requirements muna tayo, yung basic employment certificate, bank statement, ano pa ba diyan? Passport copy, Yung picture, nasabi na. mga picture, tapos Yan, so, parang matagal na kasi yun, medyo hindi ko na maalala yung ibang mga requirements pero basic lang. Then, ito na nga yung dumating na yung ayun pa pala, proof of receipt na nagbayad ka for interview for visa. So, dumating na after 2 weeks, dumating na yung aming interview. Actually, may pasok kami noon, di ba? Yeah. Di kami, parang Sunday ba yun? Monday, yung interview natin. Basta April 18 siya. 2018. Pero may pasok kami noon. Yeah. Ang ginawa namin, syempre may pasok. Hindi kami Naka-uniform kami nag-leave. Work uniform. Yeah. Kasi ang schedule namin is parang 8 o'clock ng umaga. Yeah, yung pasok namin is 10 a.m. pa. So, ginawa lang namin, typical na kung ano suot namin kapag ka Uniform. pumapasok yun. Yes. Kasi nga, after nun, diretso kami sa work. So, may mga iba kasi doon. So, totoo naman yun. Coat and toe. Talagang nakatodo postura sila. Yeah. Pero, sabihin ko sa inyo guys, no bearing. Kung ano yung suotin mo, dapat mas maganda nga kung pakita mo kung Simple lang. ano yung talagang ikaw. So yun na nga, Mas casual nga, mas parang plus points pa sa kanila. Sa amin din naman, coat and tie din naman yung yung damit namin. Pero Kaya uniform. lang kasi uniform, so kitang-kita nakalagay dito kung ano yung company namin. Kitang-kita na talagang kami uniform. ako naman that time, usually, ang uniform ko, ang ginagamit ko pagpasok is long sleeve, tsaka slacks. Pero that time, magsaset kasi ako. Kaya parang suot ko lang nun is parang short sleeves, polo shirt, tsaka jeans. So, Na may logo din ng company. So, yun lang yung parang suot ko nun. So, yun na nga, fast forward. Ang unang step is, parang register ka muna. Punta ka dun sa unang counter. Yun yung parang picturean. Kasi, pipicturean ko dun actual. Hindi ko alam kung asan yung purpose. Basta may pipicturean ka, kukunin yung passport mo. Doon na yung nangyari. Si Mrs. nakalimutan ko i-print yung DS-160 niya. So, Gumawa pa kami ulit sabi doon nung consul, balik ka. May mga computer na available dyan. na pwede mong magamit just in case na may nakalimutan ka. i-print mo yung para sa asawa mo. Tsaka bumalik dito sa pila. So, ganun nga yung ginawa ko. Balik ulit ako sa pila. Tapos nakalagpas na kami sa window 1. Pinantay kami dun sa parang mga
waiting area. Kung saan dinig na dinig mo yung mga interview. So yung mga nauna sa amin, may Na mga, ini-interview talaga yung mga applicant. may mga, Yung mga nag-a-apply. No? may mga pamilya doon, successful. Malalaman mo kasi kapag granted ka ng visa, Papaiwanan sa passport passport mo, tsaka may bibigay sa yung kulay. Stab. Stab. Di ko lang maalala kung anong kulay. Basta may stab. Pag deny yung application mo, yung visa mo, kasabay mong lalabas yung passport mo. So parang pagkapasado ka naman, sabihin sa'yo, welcome to the United States of America. Ganun. Sa amin, nung time namin, kami ni tinawag, parang 3 tanong lang yung tinanong sa amin. Ano ba yung mga tanong na? Usually, Naalala mo ba? kung kailan nag-entry, yung first entry namin sa Bahrain, tapos saan kami nagtatrabaho, yun lang. Tapos yung sahod, so ganun lang, napaka-basic lang. Hindi kami pinahirapan, thank God naman. Kahit naman madalas ko sabihin dito kapag sa vlog natin, kapag nagpipill up tayo ng mga application form, dapat maging honest tayo, especially dito sa Canada. Ganon din sa US, pag nag-apply ka ng visa, yung DS-160 na yun, kaya may interval yun na 1 week or 2 weeks. Kasi parang CCI ka na nila. Kaya pag tungtong mo sa harap nung nag-interview Consul. sa'yo, consul, kilalang kilala ka na niya. Kaya dapat hindi ka magkakamali. Consistent dapat yung sasabihin mo kung ano yung nilagay mo sa application form mo at kung ano yung tatanungin nila sa'yo. Dapat yun din yung magtugma. sasagutin mo. Dapat match siya, magtugma siya. Dapat walang halong, alam mo yun, kasinungalingan kasi yun yung makakapagpa-deny sa'yo sa visa mo. So, moving forward na tayo. Ayun Yung nga. tanong niya kung nasa New Brunswick kasi siya, di ba? So, ngayon tinatanong niya kung meron daw bang edge dito kapag nasa Canada na. So, based naman sa experience ng mga kaibigan namin, actually, ano ba yung status mo dyan? Pero regardless the status mo naman dito, meron din kami mga kaibigan dito, 3 na yung mga kaibigan namin na nag-grant din ng US visa. So, yung mga status nila, yung isa is open work permit, tapos yung husband niya ay international student. So, halos more than 1 year din sila nag-intay ng appointment nila para sa interview. Pero thank God naman, kahit ang status nila is international student pa, nag-grant naman sila at na-issuehan sila ng tourist visa which is valid for 10 years. Same thing din dun sa isa naming kaibigan na nag-apply din habang nag-aaral, nag-grant din siya ng 10 years din, multiple entry din. So, sa tingin namin, parang mas madaling mag-apply dito Mas sa madali Canada mag-apply dito sa Canada. compare sa Pilipinas na embassy. Ang magiging problema mo lang kasi dito yung waiting period. Kasi medyo matagal-tagal na. Pero mag-research ka din kasi pwede ka magpa-interview sa Edmonton, sa Toronto. So sana kung saan may maluwag na schedule. Pero yun nga, pagkakalam ko dito ngayon, parang ang minimum may 2 years waiting period. So kung PR ka naman, mag-apply ka na lang ng citizenship mo. Canadian Baka mauna citizenship pa. mo para hindi ka na mag-apply ng US visa mo na ganyan. Kasi kapag meron ka ng Canadian citizenship, so anywhere pwede ka nang mag-travel. Hindi lang US visa ang magkakaroon sa'yo. So yun nga, yun lang, ganun lang yung masasabi namin. So na-explain naman namin kung paano kami nagkaroon ng aming US visa. Pero kung ano pa naman, kung international student ka pa lang naman, syempre medyo matagal-tagal pa yung iintayin mo para mag-Canadian citizen kasi mag-PPR ka pa, saka pa lang susunod ang Canadian citizenship. So ngayon pa lang mag-apply ka na, tapos usually daw sa madaling araw, yan, medyo maraming mga available na slots kasi may mga nagka-cancel. So Magkabang ka lang. Baka sakali ano, makakuha ka ng slot na pwede na may palit-palit yun. pwede naman siyang ma-move. Let's say, for example, nag-file ka ngayon, tapos after 1 year pa yung appointment mo, lagi mo lang siyang i-monitor kasi minsan merong earliest na slot na may nagka-cancel. Maswertehan makuha mo. Makuha mo. Pero, to be honest with you, parang talaga, may edge na nandito ka na sa Canada. Sobra. So, yun nga, sana sa'yo, kabayan Ludwig Ludwig Santos. Santos, ng New Brunswick. Sa maikli namin vlog na to, kahit paano medyo nagkaroon ka ng idea kung paano kung okay ba mag-apply ng US visa within Canada. Okay, kasi neighbor country lang natin si USA. So, abangan mo lang yung mga
mga promong ticket. Pag may visa ka na, makaka-travel ka kaagad-agad kahit weekend trip lang ang gawin mo. So paano guys, mga guys, pero bago ang lahat, gusto muna namin syempre magpasalamat sa mga subscribers namin. Pataas na siya ng pataas, kaya maraming salamat sa pagsuporta nyo. Madalang man yung pag-upload namin ng aming mga vlogs. Busy kasi sa Kasi work. busy sa trabaho. At alam naman natin kasi ang priority dito sa Canada is trabaho. So, yun, pipilitin pa rin namin makapag-upload kahit once in a week. At ayun nga, kita-kita na lang ulit sa susunod nating mga videos and vlog. At siguro susunod na holiday ay Thanksgiving. Kaya baka marami tayong ma-upload na videos. No? Yeah. Thank you, Ludwig So, Santos. Visit din kayo dito sa amin sa Calgary, Alberta. At sa mga Maganda dito. bago uli dito sa aming channel at sa mga silent viewers, ay sana huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, and share itong ating video para naman pag kami upload tayo mga ganitong klaseng video ay ma-notify kayo ni YouTube. Paano mga guys? Thank you. Happy evening and see you na lang ulit sa next vlog. God bless.